Magandang umaga. Ito po ang mga Pilipino sa ibayong dagat. Marami pong mga nangyayari dahil tigit ngayon po ay merong kalamidad. Okay? Pero bago itong balita tungkol sa kay Christine, ngayon pong umaga, mamayang 10 o'clock, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patungo ng headquarters sa Campo Aguinaldo kung saan nandun po ang NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, para pangunahan ang monitoring assessment nga po dito sa typhoon na ating naranasan. Ang natakarating sa aming balita ngayong umaga, kinansila ng Pangulo ang ibang schedule niya ngayong umagang ito. Mas inuna at tama naman na i-monitor ang kalamidad na nangyayari. Lalo na ho sa Bicol at saka po dyan sa may Quezon Province. Ano po? Huwag kayong mag-alala, hindi po magpapabaya at kaagad-agad nakatutok ang Pangulo, lahat ng mga department secretary, national government, coordinate sa local para ho isalba, tulungan ang mga biktima ng kalamidad. Inuulit natin, personal pong pupuntahan ng Pangulo ang Aguinaldo para sa monitoring pangkalahatan. Yan po yung napakahalaga. Mga cabinet secretary na involved sa monitoring ay siguradong nandyan po, hindi pwedeng wala. Okay? Para lang alam ninyo na hindi nagpapabaya at ginagawa ni Pangulong Marcos, Office of the President, ang mga galaw at dapat gawin sa ganitong panahon. Samantala, narito na po ang ating mga balita. Mas lumakas pa ang bagyong si Christine na isa ng tropical storm nga po. Marami ang mga kanseladong flight at mga apektadong lugar. Sinuspindi na rin po ang pasok kahapon pa ng tanghali ng pamahalaan at maging sa lahat ng antas ng paaralan sa Luzon ngayong araw, October 23. So wala hong pasok. Bunsod na rin ang sama ng panahon, dulot nga po ng bagyong si Christine. Christine, ano? So yan, ingat lang po tayo. Ayan, no? Kita naman nyo, baha-baha talaga yan. Kanina nga po ang report ay sa Bicol at Quezon Province na ramdam ito. Malakas po ang ulan at hangin. Kahit naman dito sa Metro Manila, kagabi at kanina umaga ay malakas din po ang ulan. Ingat lang po kayo at yan po ay bahagi ng ating naranasan. Every year na po yan dahil talaga naman ho itong last quarter ng taon ay lagi tayong may mga ganyang klaseng kalamidad. 20 typhoon average natin every year na nagmumula yan ng Mayo hanggang December. Minsan niya, Pasko na, magbabagong taon na, may ulan pa, may bagyo pa nga. So, alamin natin ho at magtulong-tulong. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipinong nagiging biktima ng kalamidad na wala tayong kontrol dyan. Samantala, sa iba nating mga balita, humihingi daw ho ng saklolo ang teachers na si Michelle Recasio. Ayan ho, naku, ito naman kawawa. Matapos nga pong umakyat, langpas tao daw po ang baha sa may Santa Cruz, Libon, Albay. Ayan, sa Legazpi, Albay. O dyan po sa Albay mismo. Simula daw kahapon, October 22, dahil nga ho sa bagyong si Christine. Ayon kay Michelle, kasama niya ang kanyang 3 anak. Naku, kawawa naman. At kasalukuyan pa rin siyang nasa bubong ng kanilang tahanan. Dahil inabot nga daw ng baha ang ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nako, matindi po. Napakahirap po nung kasama mo yung mga anak sa ibabaw ng bubong ng bahay tapos umakitang-kita mo yung rumaragasan tubig baha, ay delikado po talaga yan. Sana'y ma-resolve kaagad yan. Meron namang mga available chopper, ang PNP at ang military dyan sa area, di ba? Pagka ganyan kasi, chopper lang ho ang pwedeng mag-rescue dyan ng mabilis. Okay? Naku, ingat lang po kayo at sana ho ang kaligtasan pa rin ng ganyang sitwasyon na ang ating mga kabayan ay nasa alanganin lugar dahil ng pagbaha. Talaga lang, magpapasko na dahil October 23 na nga ay yan pa rin po ang mga balita. Samantala, meron muna tayong live report mula kay Jemark Dagala, Radyo Pilipinas sa Modular Tents daw ho. Ipinamahagi na daw ho ng Pasig RTC o Pasig Local Government. Ibig sabihin ng Office of the Mayor, kaugnay pa rin ang pagbahasa ng bagyong si Christine. Aba, sa Pasig, ramdam na pala. Pakinggan natin ang live report. Partner, natanggap na may 30 barangay sa lungsod ng Pasig ang mga modular tent na ipinamahagi ng lokal na pamahalaan bilang bahagi na rin ng kanilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Christine. Batay sa ulat ng pamahalaang lungsod, magagamit ang mga modular tents sa pag-set up ng mga posibleng evacuation site sa mga barangay bago pa man na kailanganin magpalikas o para sa pagsasagawa ng tinatawag na preemptive evacuation.
Bahagi rin ito ng patuloy na pagpapalakas sa kakayahan ng mga barangay sa pagtugon sa mga emergency ngayong panahon ng sakuna. Bago nito, nauna nang ipinamahagi ng pamahalaang lungsod ng Pasig ang barangay, ang mga fire trucks sa mga barangay, kaya hindi ng mga patient transport vehicle, utility vehicles at automated external defibrillators sa mga barangay. Na habang binigyan naman ng emergency go bags ang mga residente sa lungsod. Samantala sa ibang balita partner, alas 8:38 ngayong umaga nang ilabas sa PNP Custodial Center dito sa Campo Crame ang convoy ng pinaniniwalaang sakay itong si Pastor Apollo Kibuloy. 4 na sasakyan ng convoy ni Kibuloy kasama ang isang ambulansya mula sa PNP General Hospital. Bantay sarado ng mga tauhan ng SWAT ang convoy nitong si Kibuloy para matiyak ang kanyang seguridad. Bago ito ay dumating sa Custodial Center ang abogado ng pastor na si Atty. Israelito Torion. Magugunit ang kinatigan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang hirit ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na paharapin itong si Kibuloy at mga kapwa akusado nito sa pagdinig ng Senado. Kaugnay yan sa mga kinakaharap nilang kasong child abuse at qualified human trafficking. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan o. Dalawang balita yung pinakawala ni Jemar. Kaugnay pa rin ang paghahanda ng local government sa pagbaha o pag-ulan. Yan po sa Pasig. At siyempre Pasig din, yan ho galing yung order ng Regional Trial Court ng Pasig. Kasunod din ang nagpalabas ng order ang RTC ng Quezon City naman. So dalawang order at pinapayagan nilang si Kibuloy ay iharap sa public hearing mamayang 10 o'clock. Nakita ko yung coaching nakaparada, kulay itim. Kilala ko yun Suburban, kay Kibuloy yun. Pero hindi naman doon isasakay. Siguro mga abogado niya ang isasakay doon. Dahil hindi pwedeng isakay sa private car, baka tumakas baka kung saan magpunta. So, escort talaga ng pulis yan. Walang choice si Kibuloy. Kung yung mga gunita ay ilang taon na, ilang buwan na o taon na hinahanap yan ng Senado para humarap doon sa committee hearing dahil doon nagsimula ang lahat-lahat ng mga kalbaryo ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Pero hindi humarap. Ngayon, nasa kami na siya ng batas at merong court order na dalhin siya, wala siyang choice. Kahit maglupasay siya, ihaharap siya ng mga pulis sa committee hearing mamayang 10 o'clock. Okay? Sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng House Quad Committee, kahapon October 22, ipinisenta nga po ni dating Senador Laila de Lima ang umano'y Davao Death Squad. Ito yung DDS na original. Tama ba? Davao Death Squad. Ayun, hindi yung Duterte supporters Squad naman ito, delikado. Ang reward system sa drug war noong Davao pa umano si Mayor Rodrigo Duterte. Base sa witness ng Commission on Human Rights, CSR, ayon kay dating senador, nasa 15,000 ang ibinibigay daw sa mga handler o assassin mula ho noong 1988. Wow! Hanggang 2016, nung alkalde pa si Duterte sa Davao. Ibig sabihin, yung ganong krimen ay nung mayor pa nagsimula sa local, tapos nung maging presidente na, yun na po yung national. Nako, naloko na, talagang matindi. Nailabas lahat ni Dilima ang kanyang lahat ng nalalaman mula pa nung siya ay chairman ng Commission on Human Rights kung saan doon nagsimula ang kailang iringan sa pagitan ni Duterte at Dilima noong ito'y mag-imbestiga ng mga nangyari sa Davao. Ay ngayon po nailabas na kasi nung senador ito, chairman ng Committee on Justice, ilang hearing ang ginawa niya dahil bigla siyang tinanggal ng Senado as chairman ng komite. Tapos pinakulong na ng gobyerno. Ayan po ang nangyari kay Dilima. Kaya tuwan-tuwa siya kahapon dahil nailabas niya ang marami na kanyang alam sa Quadcom public hearing na inabot na naman ng gabi or madaling araw. Okay? Tuloy ang ating mga balita. 6 na minuto, makaraan din po ang alas 9 ng umaga. House Quad Committee umaasang makakadalo na sa susunod na pagdinig ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa war on drugs at extrajudicial killing noong nakalipas na administrasyon. Kahapon ng dahilan, short notice. Pangalawa, masama daw ang pakiramdam, kailangan magpahinga. Ayan. Pero ang problema, mukhang sa Senado yata pupunta kasi sa Monday, maghihiring na rin ang Senado, baka ho doon makita, naku, magtatampo ang mga congressman yan. Pag sa Senado nagpunta, kasi yung Blue Ribbon Committee at Subcommittee ng Senado ay maghihiring na rin sa Monday, October 28. Ang dami ng public hearing talaga.
kaliwat kanan ang nangyayari. Samantala, break muna po kami at sa aming pagbabalik, aming pong bisita si Colonel Padilla ng AFP, ang tagapagsalita po ng ating Philippine Military, o Armed Forces of the Philippines, at marami ho tayong pag-uusapan dyan sa amin ng pagbabalik kasi kanina pa nandito si Colonel Padilla. Huwag po kayong aalis, marami pa hong mga balita at interview sa pagbabalik ng Mike Abilay. Magandang umaga po muli para tayo magsisimula pa lang pero bago ang lahat, kahit masama ang panahon, tuloy ang mga balita. May mga bisita pa kami rito mula sa Mindanao State University. Maya-maya papakita sila. Kahit na masama ang panahon dito sa Luzon, ay nandito sila sa studio ng PTV, ang inyong television, ng People's Television. Okay? Ngayon pong umaga, katulad ng binanggit ko kanina bago tayo nag-break, ay ating makakausap po ang opisyal at tagapagsalita ng ating Philippine Military, yung ating AFP, ano po, sa katuhan po ni Colonel Francil Padilla. Actually ito, hindi na ho bago sa atin, madalas na ho ito na ating nakikita at naririnig sa mga dahil spokesperson ng ating military. Bago ang lahat, ay unahin natin muna itong kalamidad. Colonel, good morning po and welcome sa Usaping Bayan. Magandang umaga, At, Sir Mike. Mike Abilay, salamat po. Okay? Ganito, Colonel, gusto ko lang hong alamin muna, ano po yung monitoring nyo sa ating typhoon? Yung typhoon ngayon sa Quezon Province at saka po sa Bicol? Kung ano man po ang meron. Yes, sir, no? Yun pong ating mga disaster response units sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Yung iba po, naka-deploy na, sir. Yung iba po, sir, are on standby alert. So, prior naman po na naibigay itong report in terms of the extent nitong Typhoon Christine, no? Naka-heightened alert na po itong ating disaster response units. So, ngayon, sir, we are closely coordinating with our OCD, ang ating NDRRMC at ang regional RRMC natin, sir. Close coordination po kami. So sila po yung nagde-deploy sa ating Sandatahang Lakas. At alam ko kanina, nabanggit namin dito kanina nga na ang ating Pangulong Marcos Jr. ay pupunta ng Campo Aguinaldo by 10 o'clock ngayong umaga para pangunahan daw po yung assessment, monitoring dun sa NDRRMC kung saan nandun ang headquarters. So expected natin na maraming mga input, updated report ang ating, hindi lang ang military, DND, Office of Civil Defense at mga cabinet secretary. So, alam ko, aware po kayo dyan, ma'am, by 10 o'clock. Yes, sir. Opo. Yes, sir. We're also part of that group, sir. So, ang ating representatives will be there. And yun nga, sir, nakita na po namin din yung, sir, no, yung memo to our units to be deployed po. So, yan. Ang ibig sabihin po nito, kaya ko unang itinanong, kayo po mga taga, kung saan man dito sa Luzon na biktima nitong bagyo na ating naranasan ngayon, relax lang po kayo kahit paano. Hindi kayo nag-iisa, tinutulungan kayo ng national government, ng ating military, nandyan, kapulisan, local government, at ang Office of the President. Ayan, ang na-establish natin dito. No, ha? Ingat na lang po. Samantala, dahil alam nyo, ang ating military ay non-partisan. Dapat sila ay hindi ginagamit sa politika ng kahit na sino, at hindi naman sila nagpapagamit din. Dahil ang military po ay mga professional organization like PNP. Di ba? Ang ating mga law enforcement agency, hindi po ito dapat sinasali, kinakabit sa politika. Kaya kung nababanggit ng Colonel, pasintabi na po, nag-viral at pinag-uusapan ngayon yung mga banat ni Vice President Sara Duterte. Alam naman natin, kulay politika yan, pero ang military, especially yung graduate ng Philippine Military Academy, inadamay. Ngayon, papunta tayo dyan po. Ano po kung ano inyong pwedeng masabi, ano ba talaga ang tama dyan sa issue ng hingi ng relo, tapos minasama nila. Ito ba ay talagang tradisyon o ito hindi naman talaga dapat nangyayari, Colonel? Ito po, sir, is an isolated incident. Okay. It is not part of the tradition of the Philippine Military Academy or any organization po, no, within the Armed Forces of the Philippines to ask for anything po. We adhere po dito sa ating RA 6713 na hindi po pwedeng tumanggap ng regalo ang ating mga government personnel. So ito po, sabi ko nga po, isolated incident ito and it was already dealt with accordingly. Nangyari po ito nung Mayo pa. And nung nangyari ito, sir, as soon as the
pamunuan po ng PMA knew about this, Okay. nalaman po, inaksyonan na po, and the cadet was admonished accordingly po. Itinuturing ba ito ng militar? Ito naman tanong ko lang, akin po kasing assessment dito, opinion. Kasi sa under the law, lalo tigit yung anti-corruption, di ba? Pag ikaw ay tumanggap o nagregalo ka sa isang public official, parte ng korupsyon yun, yung nagbigay, tumanggap, nanghingi, or kung sino man, both government or private sector, di ba? Korupsyon yan. Ngayon, itinuturing ba ninyo na yung nangyari yun, parang may pagkakorupsyon o parang part ng korupsyon na bakit nanghihingi yung isang kadete? Kung totoo man na talagang nanghingi siya ng relo sa commander-in-chief niya. Ganun katindi ang dating. So we cannot speculate on the reasons behind Okay. how this and why this happened. On the part of the Armed Forces of the Philippines, this is uncalled for, and we have existing rules and regulations na to ano po, no, kung how we carry ourselves as gentlemen and ladies of the Cadet Corps. And ang sabi ko nga po, in lieu of the policies in place, this cadet was already admonished na. Okay. So, ano pong nangyari ngayon sa kadete? Ano, may mga balita na parang naka-hold muna, parang nire-remind yung... Siyempre, alam nyo, pag-graduate ng Philippine Military Academy, sabi nga nila, parang kang nag-take ng bar examination sa hirap. At saka yung pinagdaanan. So, number one yan, disiplina. Ano, pinaalaala yung mga bagay na hindi niya dapat ginawa. Ano ba ang status ngayon ng kadeteng ito? Actually, tiniente na yata ito. O ano bang rango nito? Yes, sir. He's a new lieutenant na nga po. Tiniente na. And sabi ko nga po, sir, he was dealt with accordingly with existing laws. Ang pakiusap po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, being a non-partisan organization nga po, is sana po we respectfully request Yes. not to be included in any political issues po. So, sa inyong personal, Colonel, na tingin, tama ba na hindi nagbigay ng relo ang Pangulo? Kasi yan ang issue dyan, parang may nanghingi, bakit hindi ibinigay? Ako, iba yung tingin ko dyan. Anong tingin po doon? Sa amin nga, sir, no, these are all based on reactions of certain individuals, and we cannot speculate po kung ano po ang magiging reaction ng kahit sino man. Ang nire-reiterate lang po namin, sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas is a professional organization. We are non-partisan, and yun nga po, we react according to our mandate and the rules and regulations set on how we carry ourselves po. Well, sana hindi na ito maulit kasi alam po nyo, kaya napakasama ng dating. Isipin mo kung totoo na yung graduate ng Philippine Military Academy hihingi ng relo sa ating Pangulo. Sino ba ang Pangulo? Commander-in-Chief ng buong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, tapos hihingi mo ng relo, di ba? Parang hindi naman ho talaga tama yon. So, kahit matagal na nangyari, pero hindi ko alam kung ano ang purpose ng Vice President, bakit po inilabas ito. Pero ngayon, ang maganda, at sinasabi ho ni Colonel Padilla, ito naman po ay minsan lang mangyari at ito hindi na mauulit. At siguro, maiwasan na rin na ito po ay palakihin pa dahil ng mga namumulitika. Tama ba? Colonel? Opo, sir. Okay, so yan po. Anyway, naitanong lang natin kasi controversial yung isyong ito. Sana nakikinig ang Office of the Vice President at sana lahat naman tayo Pilipino ay huwag nang sirain ang ating mga sundalo at ang Office of the President. Okay, Colonel, maiba naman tayo dahil hindi naman nilang ang trabaho nyo eh. Pati ho yung pagpapauwi yata ng mga Pilipino sa Middle East, kayo ay nai-involved din dyan, di ba? Lalo na sa Lebanon. Ano ba ang participation ng AFP para ho sa pagpapauwi ng mga Pilipinong biktima po ng, alam natin, magulo dyan sa Israel, Iran at Lebanon? Yes, sir, no. This is primarily po, no, yung higher agencies than the Armed Forces of the Philippines, sila po yung in charge dito. So we respectfully defer po it to them in terms of the operations. Sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kung ano man po ang i-mandate for us to assist in any manner, naka-ready po ang ating mga equipment or assets to ferry kung sino man po. It will take but an order for us, sir, to react accordingly, sir. Okay, ayan. Magandang balita. Kayo po mga nanonood na mga nandyan po sa Lebanon o sa ilang parte dyan sa Middle East na may problema, sumunod na po tayo. Kung ano ang policy ng Office of the President dito sa Pilipinas, ay ipatutupad dyan ng lahat ng kinaukulan lead by Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, at siyempre ang ating military kung kinakailangan, tutulungan din po kayo. Di ba, Colonel? Yes, Ayan, sir. okay? Ma'am, dumako naman tayo dito sa issue ng alam naman natin na hindi pa ho tapos at mukhang umiinit pa ang West Philippine Sea. Ano na ba ang estado po ngayon?
totoo ba na may mga barko pa rin ang mga Chinese government na nandyan pa rin po sa West Philippine Sea? Sir, may continuous naman po yung Okay. presence ng ano po, no, PLA Navy and PLA Coast Guard Yeah. and ang kanilang maritime militia dyan sa ating area sa West Philippine Sea. But ang maganda pong i-note dito na we have all the proper equipments po and we are able to detect their presence. So ito pong pag-detect na to, syempre alam din po natin na at any one time kung ilan sila, nasa saan po sila. And ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, continuous din po ang ating pagpapatrolya at any one time. So, as we shift from internal security operations to territorial defense, mas marami na po tayong resources na na-allocate dito sa ating West Philippine Sea po. At yung tulong po ng malalaking mga bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, at ng European Union ay nandiyan naman ang Australia at lahat-lahat to, di ba? Intact pa rin po yung kanilang pangako at suporta sa Philippine military and Philippine government. Yes, sir. No? Heighted naman po itong ating cooperations and dito sa ating like-minded and well-meaning nations. So, mas marami po ang talagang nagbibigay ng suporta. Kung makita niyo po, sir, yung balikatan exercises, Yes. before, it was just bilateral, no? Within the US and the Philippines. Correct. This year po, it was one of the biggest with the active participation of France and nandyan din po no, ang Australia. And then meron po tayong 23 countries na nag-observe. 23? Wow. Opo. So, ito po yung mga, mas marami rin po tayong multilateral exercises, maritime exercises that are being conducted. So, nakikita po natin, no, yung zeal po ng mga well-meaning nations to be part of this issue din. Ang isang magandang dapat natin panindigan dito, anuman ang mangyari, anumang hamon sa ating gobyerno, sa ating military, paninindigan ito ng mga Pilipino, atin ang exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Yes, sir. Nagsalita na po ang ating Pangulo, no, that we will not yield even a single inch or a Correct. millimeter to a foreign power, and the Filipinos will not yield. Yan ang magandang policy ng Pangulo doon sa abroad, lalo na sa General Assembly sa New York, United Nations, idiniin niya yan. At ngayon sa kanyang mga biyahe sa abroad, lagi niya sinasabi yung kahit isang kapiraso, ayan, kahit isang inches lang na property na Pilipinas, hindi pwedeng makuha ng kahit sino. Ipaglalaban niya at ng ating gobyerno. Napakaganda po nun. But by the way, Colonel, di ba merong ongoing yata ngayon na, ano ba yon, military drill between AFP at saka ng US Armed Forces? Meron po tayo, Meron, sir, di ba? yung sama-sama, sir. Yan, okay. Opo, sir. Ito po, naganap na nga din po, no? And nakita po natin na na-upskill po talaga yung ating mga military personnel on different equipment and also how we would be interoperating sa, ano, sir, sa iba't ibang paggamit natin, iba't ibang kagamitan and then sa operations na po in general. sir. So, parang hindi lang yata ito basta military drill. Meron yatang live drill talaga. Merong mga plano silang gawin doon sa mga malalayong lugar dito sa Luzon na wala namang tao, siyempre, for security. Tama ba? Yes, sir. Kasama naman po yan, sir, no? Para in any eventuality po, we are well prepared and well equipped din po. Ito bang drill na ito by land, by sea, o by air? Ito, sir, sama-sama na nga po, Okay. sir. So, Opo, kaya ako natatanong yan, para kung kayo po yung mga nandiyan sa mga lugar na bigla kayo nakakita ng mga aeroplano ng Pilipinas at ng Amerika or mga sasakyang pandagat o anuman, huwag kayong matakot. Yan po yung drill lang. Yan po ay pinagtitibay lang, pinalalakas lang ang relasyon at kaalaman ng dalawang bansa. Yes, Sir Mike. At saka before naman po namin i-conduct ito, sir, yun pong mga constituents in the area are informed accordingly po. Okay. Dahil dumako na tayo dito sa sensitibong issue, Colonel Pasentabi, na alam naman natin na yung Chinese government ay talagang nambubuli, nangaagaw dito sa Pilipinas. Ngayon pumutok yung Pogo operation, maraming mga fake Chinese national. Ang tingin niya nila, baka nag-espiya na. Anong assurance na wala pang espiya o hindi nakuha ang mga sensitibong mga impormasyon, seguridad at kakayanan ng ating gobyerno dito sa mga galaw ng mga pro-Chinese government o pro-China, Colonel? Ito nga, sir, no, ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, nakiki-coordinate po closely with ito pong guidance ng ating Department of National Defense na tignan nga po itong pagpapalawig nitong espionage law. In fact, sir, ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we have been creating and modifying our units accordingly para po natin magampanan itong mga greater intelligence gathering at iba pa pong mga kinakailangan natin dito sa ating pag-shift nga po to territorial defense. Ang territorial defense kasi, sir, hindi po ibig sabihin na nagpe-prepare tayo sa mananakop galing labas. Yes. But tinitignan din po natin ang nasa loob ng ating Yung bansa. internal, ano? Opo, Kaya sir. nga, internal, external security Opo, ang sir. pinalalakas dyan. By the way, ang magandang balita, kahapon lang binalita namin si Congressman Rufus Rodriguez
ng Cagayan de Oro ay nag-file na ng proposed bill para i-amend yung batas na yan kasi nga lumalabas ngayon, wala pa tayong matibay na batas para labanan o parusahan ang espiya. Yes, ang sir. nag-spy. Yan. Opo. So, major development yan matapos na banggitin ng boss nyo, si Secretary Gibo Chodoro ng DND, na meron pala tayong batas dyan pero mahina, halos hindi pwedeng gamitin, parang gano'n. Kaya Yes, sir. aamin na. Kaya babaguhin ito. Opo, sir. This is also a very welcome development for the Armed Forces of the Philippines. Okay. Well, isang issue pa dahil yung napag-usapan yung internal, external security, tayo ba ay mayroon pang problema sa terrorist group or communist group sa ngayon? Yun nga, sir, ang sinasabi natin, no, we have been shifting from internal security operations to territorial defense since January. Yes. And at this point, sir, we are well within targets sa guidance po ng ating Commander-in-Chief, none other than our Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sir, no, Yes. na tapusin na nga po itong ating internal security operations, itong ano. And makita nyo, sir, no, kahit sa mga balita po, napakarami na pong mga probinsya ang nagde-declare ng insurgency free. So, harinawa po ay tuloy-tuloy na po ito at matapos na rin. Inaanyayahan pa po namin ng mga natitira pa po sa kanilang mga hanay na magbalik loob na sa pamahalaan. Napakarami po nating programa para sa kanila. May amnesty po tayo. And together with the NTF-ELCAC po, we're working with this. And together po, no, let's face a bigger challenge, which is territorial defense. At saka tayo naman lahat Pilipino, kung kayo ay 10 years, 20 years nang nandyan sa kaliwang grupo, o kung anumang grupo na armadong kalaban ng Estado, wala namang nangyari. Diba? Nahirap, yung buhay nyo, ganun din, yung pamilya naghihirap din. Samantala, kung magbabalik loob sa pamahalaan, bibigyan kayo ng trabaho, balita ko, mayroong housing program pa, Opo. may pabahay pa, at masarap kasama ang pamilya. Di ba? Yes, sir. Yan, ang importante. Yes, sir. Sir Mike, yun nga pong sinasabi natin, yung dati former rebels, Yes. FR, no? And tinerm din po yan ng mga provinces as friends returned. Ang sabi po ng ating Chief of Staff, this is families reunited. Ma'am, ganito, alam ko naman aware din kayo at ang ating lahat, pero pasintabi na sa ating PNP, kasi ang PNP masyadong nasisira, masyadong sinisira, masyadong nagamit o baka nagpagamit o hindi kahit na wala silang choice kung hindi sumunod. Alam mo naman natin nakarang gobyerno, iba yung war on drugs, di ba? Napakatindi po ng epekto. Ngayon lumalabas dun sa Quadcom public hearing, napakatindi ng mga expose at mga nangyayari doon. Ano po? Anong feeling ng military kapag yung inyong counterpart o inyong kakampi para sa pagbibigay ng katahimikan ng ating bansa ay isinasangkot or nasasangkot sa krimen like extrajudicial killing? Anong feeling sa armed forces? Ang Armed Forces nga po ay isang very professional organization, Yes. sir. And with that, we are looking at all government agencies as our partners in nation building per se. And in our case po, they are our partners po, no, dito sa ating national defense, so to Yes. speak po, no. So ang goal po ng AFP is national security. Yes. And hindi po namin din kaya itong mag-isa. Tulong-tulong po kami dito, sama-sama kami with other agencies, law enforcement agencies such as the PNP and the NBI. So kung ano po ang mararapat po na maitulong namin sa isa't isa, nagtutulungan po kami. Sir. At maganda ito, willing kayong tumulong kung ano man ang pwede maitulong para masintabi na sa ating kapulisan, kakaunti naman ang may problema, majority sa kanila matitino, respetado, may image na hindi maganda. Doon nga sa war on drugs dahil lumalabas na may general, may colonel, may major, may sargento, may kapitan na na-involve sa reward system. Napakasama na, di ba? Dahil ang trabaho ng pulis, pasintabi na to serve and protect sa taong bayan. Pero doon sa nangyayari sa Quadcom ng hearing, teka muna, parang wala protection, parang killing ang nangyayari. So masakit, good morning sa mga kapulisan, kakaunti kayo, pero huwag kayo mawala ng pag-asa, palagay ko makaka-recover naman sila. Ano po, Colonel? Yes, sir. Basta kami po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas will be working hand in hand with our fellow law enforcement agencies. Mabuti na lang at hindi kayo ginamit o hindi rin kayo tinawagan para diyan sa kampanya. Although ang kampanya laban sa illegal drugs nakarang administrasyon malawakan Mabuti ang military hindi kayo na-involved kasi nga hindi naman talaga yun ang inyong trabaho, tama? Yes, sir. We are here, sir, to perform our mandate together with them, sir, to protect the people and secure the state, sir. Ngayon, isang issue pa, malapit na yung ating midterm election. Maliban dyan, meron pa tayong BARM election. Di ba? Parang super election nga po itong papasok na 2025. Meron pang, ewan ko, kung mapupuspon yung barangay election. So, kung matutuloy yan, 3. Midterm election,
Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao election, tapos local election ng barangay, kung matutuloy yan. So, kamusta ang participation, paghahanda ng ating Philippine military? Sa atin, sir, sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are well prepared for this, sir. No? We are coordinated with the proper agencies on this. So, ang COMELEC po, binigyan na po kami kung ano yung tasking namin. We're also working with our law enforcement agencies on this. So, nakita naman natin, sir, talaga, pag parating na po ang halalan, talaga pong marami po tayong kailangang gawin na preparation for this. So, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, naka-ready na po yung units natin that will be deployed for this upcoming elections. And ito nga pong sa BARM, halal ang BARM, no? Yes. Ito po ang very historical. Correct. So we're really looking to this na talaga pong ma-secure po natin ito. And we're also looking at the geopolitical consequences nito na mangyayari sa election. So lahat po yan tinitingnan natin and pinaghahandaan po natin. At saka yung BARM, pinalawak, di ba, Colonel? Malaki ngayon compared to ng araw, di ba? Ngayon, ilang region o ilang probinsya yung sakop ng Bangsamoro, kaya malawak talaga yung eleksyon na yan. At first time na magkakaroon ng ganyang hindi pangkaraniwang eleksyon. Tama? Yes, sir. Historical talaga to, sir. Kaya po talagang tinututukan po natin. Sa ngayon ba, Colonel, huwag naman sana, pero meron ba kayong, paano di-describe natin yung mga special concern area, special concern na region o province na baka may something before, during, and after election? Meron ba gano'n? Wala naman. Sa lahat naman yan, sir, no, we have intelligence gathering Yes. together with other agencies. And yun pong mga deployments natin are also in conformity kung ano po yung needs on certain regions. So kung kailangan po ng mas maraming puwersa sa isang lugar, yun po yung ginagawa natin. Alam naman natin, pagka before and during election, lalo na yung election day o campaign period, ang COMELEC ang merong control sa inyo, di ba? Opo, sir. Opo. So meron po kaming delineation po kung ano po yung duties and responsibilities natin dyan, being non-partisan nga po. So more on the security aspect po, ang security po nitong elections ang sa amin, sir. Yan, para lang ho malaman nyo, kaya ko binanggit, yan naman totoo, ang military at police, kontrolado ng COMELEC during election. Lalo na pag campaign period na, talagang sila ho ang COMELEC ho ang nakakapag-utos, nakakapag-demand kung ano ang dapat gawin, pati deployment, di ba? Ganun po pansamantala yun yung power ng COMELEC. At yan ay ginagawa every election. At palagi ko ngayon, dahil mas marami ang tao ngayon, mas maraming butante, nakakalula, napakarami ring kandidato, maraming gustong umupo sa pwesto, kaya kahit magkakapamilya, magkakalaban. So parang dagdag trabaho ito, Colonel, ano po? Yun naman po sa amin, sir, is we deploy checkpoints, mga yes. ganyan, yung pong pag-secure po ng pag-transport ng ating mga balota, security po ng mga precincts, yan po, sir, yan po yung mga deployments natin on election. Alam ko pinag-uusapan na yung, lagi namang nangyayari yan, gun ban, checkpoint, kung ano-ano. Hindi lang police at COMELEC ang involved dyan, pati military sa ibang mga lugar. Hindi dito sa Metro Manila, sa ibang mga region, nagagamit din ng military sa mga checkpoint dahil nga magkakaroon ng gun ban. Meron na bang idea kayo kailan magsisimula ang gun ban kung alam ko mangyayari ito? Yes, sir, for sure naman po lalabas ito. We defer po the proper authorities kung ilabas yan. Affected din naman po ang military dito. Although, syempre, may mga exemptions po kami in the performance of our duties. So, hintayin lang po natin, sir, yung pagbaba po nitong memorandum na. Okay. Meron akong pahabol pang tanong sa inyo, di ba? Di ba napakarami nating mga reservists, ano man tawag dyan? Mga politiko, meron yatang karamihan politiko na kasama sa mga reservists natin. Gaano na ba karami sila? Di ba may mga rango yan, meron yatang colonel, major, meron pa yatang general Ano ba ang pinakamataas na rango sa mga reservists? May general din po sa kanila, sir, no? Ito po naman kasi reservists, may different categories yan, sir. Okay. So meron tayong active reserve and meron tayong ready reserve. So depende po yan sa age category kung sino po yung fighting age pa po. And meron na din po yung mga may edad na, yun na din po yung iba't ibang roles that they can play to augment us, sir. Nasa more than 1 million na po ito, ang listed po sa atin sa ating reserve force. And napakalaki din po ng tulong nila sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Lalo ngayon, sir, HADR. Pati po dyan sa mga rescue and relief natin, very, very active po ang ating mga reservists dyan, sir. Mawalang galang na sa ating military, mas marami pala ang reservists kaysa sa active military. Tama ba? Yes, sir. Iyan po talaga ang kailangan din natin kasi in times po of crisis, habang kami po ay nasa front lines, we will assure that their business as usual pag sa tulong po ng ating mga reservists. Ito medyo sensitibong tanong, Colonel, pero alam kung kaya mong sagutin. Ang mga reserve, military or kapitan, kung ano mga rango nila, may general, sila ba ay subject din for disciplinary action, lalo na kung namumuliti ka o sinisiraan yung ating gobyerno, sinisiraan ang inyong commander-in-chief, ang ating Pangulo?
sila ba ay subject din for disciplinary action? Depending, sir, on the context on how they did the certain actions. So kung may sinabi po sila in the capacity of being in the reserve force, ibig sabihin naka-uniforme po sila or as a reserve po sila nung sinabi nila ito, then therefore po they are sanctioned to disciplinary action. But if they did it in a civilian capacity po, then therefore they are treated as civilians. Civilian. Halimbawa, yung isang reserve general, colonel, nagpunta sa rally. Ang purpose ng rally, pabagsakin ng gobyernong ito, wala ba silang kasalanan doon? Wala ba silang pananagutan doon? Ang sabi ko nga, sir, meron Dahil po tayong civilian. ready Okay. and meron po tayong active. So kung nasa active po siya at that time and he did it in a capacity being an active reserve, then masasanction po siya, sir. Kaya pala, wala pa ako nakikitang naka-uniforme na nawagan ng ganyan. Marunong din silang umiwas. Kaya ako nababanggit yan dahil, di ba, alam naman natin, Colonel, sa inyong monitoring, may mga politiko, ganyan ang galaw, yung pala mga reserve ng ating armed forces, ng reserve ng Army, ng Air Force, di ba, ganyan eh. At kung ano pang unit ng ating militar. So, basta naka-uniforme kayo, meron kayong accountability. Pero kung civilian, parte ng demokrasya, wala kayong pananagutan, parang gano'n. Depending po on the context on how they did it, sir. Meron pa ng general, meron yata senador, di ba? Colonel. Si Loren Ligarda, alam ko, di ba? Reservist yan. Yes, Si Manny sir. Pacquiao, ang dami, di ba? Yes, sir. Okay, so... Sandali, baka yung ibang nakamonitor ngayon, paano ba sumasali dyan? Ano ba ang qualification pala? Paano ang requirements, qualification ng gusto mag-voluntary maging reserve army or AFP? Yes, sir, they have to offer the skill sets on the table, Okay. sir, and they will be choosing whether they want to join the Air Force, the Army, or the Navy. And each branch of service po, meron po silang kaukulang requirements for them to submit, sir. And this will be deliberated upon, and they will be called for, sir, to take oath accordingly, sir. Okay. Okay. Mamaya, babalikan ko pa si Colonel Padilla at mag-break muna po kami. May mga ibang tanong pa tayo pahabol bago natin siya pakawala. Alam po napaka-busy niya. Wala namang holiday po kasi sa kanila. Although ngayon may kalamidad pa na minomonitor. Ano? Magbabalik po ang Mike Abby Live sa ilang sandali at ang marami pa mga balita, pati yung aming mga bisita rito mula po sa Mindanao State University ba? Ay atin ho ipapakita sila mamaya. Nandito na ho silang aga-aga kahit masama ang panahon. Nandito ho itong mga batang estudyante coming from Mindanao. Magbabalik po kami sa ilang sandali. Ayan o. Mga kaway-kaway po yung mga taga Mindanao State University. Ayan. Welcome po. Ayan o, mga bata sila. Ano, Ayan o, galing sila ng Mindanao. O yung mga taga Mindanao, yung mga kamag-anak ninyo. Ayan, nandito po sila. Paki-close up mo nga. Ayan o. O, yan o. Kitang-kita talaga sila. O, kaway-kaway din kayo kay Colonel. Hindi pa nyo nakikita si Colonel ng personal. Ngayon lang. Ayan. Ayan Buhay po kayo. Welcome po sa inyong television. Ito pong People's Television. Itong PTV4. Ayan. Okay? Ayan. Salamat po. Mga estudyante ng Mindanao State University. By the way, araw-araw halos iba-iba pong mga eskwelahan ng gagaan na pupunta rito. Isang araw, 3 batch galing sa University of Santo Tomas. At kung ano pa mga eskwelahan, hindi ko matandaan. Halos madalas po yan. Okay? At ang oras mga kaibigan ay 9:48 na po na umaga. Inuulit ko yung sinabi ko kanina. Mamaya po si Pangulong Marcos Jr. ay nasa Campo Aguinaldo para ho pangunahan ang monitoring assessment po ng bagyong si Christine. At yan po ay diyang gagawin sa Department din nga po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. At siyempre, nandiyan sina Secretary Gibo Chodoro, military, at iba pang mga opisyal, siguro DSWD, DOTR, at saka Public Works, lahat po ang may kaugnayan sa monitoring ng bagyong ating naranasan sa Luzon, especially sa Bicol at saka po sa Quezon Province. Samantala, balikan natin po si Colonel Padilla, ang tagapagsalita po ng ating military, ng ating AFP ngayong umaga. Well, Colonel, ang isa po sa mga gusto ko pa rin itanong, bago tayo tuluyang magpaalam ngayong umaga, kamusta po ang moral? Kamusta po ang ating sandatahan lakas? Alam natin na maraming trabaho at ang trabaho nyo hindi lang security o proteksyon ng mga ng ari-arian at ng Pilipinas, kung hindi yung mga humanitarian na galawan, involved po kayo diyan, Colonel.
Yes, sir, no. Yan nga, ang ating Chief of Staff, si General Romeo Browner Jr., sir, talaga pong nag-iikot siya sa ating mga units, sa salient units natin, sir, no, and really looking at the morale and welfare of our troops. And so far naman, sir, sa lahat po ng inikot namin ng mga units, high moral naman po ang ating mga tropa. So, nararamdaman po nila ang suporta po, no, ng ating sandatahang lakas sa kanila din. And we are honoring po their heroism and sacrifices that they do for our country. At ulitin lang natin, kailanman hindi kayo at dapat huwag kayong gamitin sa pamumulitika ng ibang sektor dyan at hindi kayo magpapagamit kasi non-partisan ang ating sandatahang lakas. Yes, sir. No? Each and every individual of the Armed Forces of the Philippines is greatly reminded po every time of this mandate of ours. Ito nga, sir, no, with the latest Okta survey, sir, it came out po na na-maintain po ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Yun pong aming standing that we are the most trusted government agency. So we are very thankful po for the Filipino people for this, and it is actually the fuel that propels us to perform our mandate more. So ito po mga ating kasundaluhan, sir, is very, very high moral po with this result of the survey. Ang sabi po rito, sir, 8 out of 10 Filipinos trust the Armed Forces of the Philippines. Correct. And 7 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP. So ito pong ating nationalism and patriotism po, sir, talaga pong buhay na buhay sa ngayon, sir. Ay, totoo yan, Colonel. Kahit sa aking mga social media account na Mike Abby Opinion, saka MA Pinoy TV, ay ganyan din ang marami nagbo-volunteer para sa kapakanan ng Pilipinas at ng exclusive economics. So nakapakagandang feedback po niyan. Colonel, medyo wala na tayong oras. Ano pong inyong mensahe sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama na ang mga OFW, dahil kahit malayo sila, ay ating mga kababayan yan na ating pinaglilingkuran. Nasa inyo po ang last message para po sa kanila. So finally, sir, no, we'd like to reiterate lang po na ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas, meron po tayong programa, sir, na tinatawag nating Komplan Mulat, Awakening, sir, no. Ang tagline po natin is Our Seas, Our Rights, and Our Future. So atin pong alamin ano po itong pinag-uusapan dito po sa West Philippine Sea. And ito po yung ating karapatan as mandated by UNCLOS, sir, and the arbitral ruling, and atin po itong suportahan at ipaglaban. So with all that said po, nandito po sa lahat po ng nangyayari dito sa West Philippine Sea issue, ang pagtapos po natin ng internal security operations, and ngayon po ito sa mga sakuna na nangyayari rito sa ating bansa. Naririto po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas to protect the people and secure the state. Naku, ayan, napakaganda po yan ating panghawakan yan. Tulungan natin mga kaibigan. Tulungan natin ang ating Philippine military. Yan po yung ating mga sundalo na magbibigay sa atin ng lahat ng proteksyon sa ating mga ari-arian at kung ano-ano pa ho na ating kailangan dahil sila po yung ating sandatahang lakas. Ano po mga kaibigan, si Colonel Padilla po ang opisyal na tagapagsalita ng ating Philippine military AFP. Ano po? Salamat, Colonel. Samantala, ako wala na rin tayong masyadong oras. Ano po? At sana sa mga susunod na araw, Colonel, makapasal ka ulit dito sa studio at nang makapagkwento-kwentuhan ulit po tayo sa mga update kung ano mga kaganapan sa military. Ano po? Yes, Sir Mike, no? Just tell us and the AFP will come and give you our details accordingly. Kung maganda, kung pwede nga lang, minsan isama mo rito si Chief of Staff, General Browner, kasi para makakwentuhan natin minsan at saka di ba? Para makapasal naman din siya dito sa studio. Ano po? I'm sure, sir, he'll be very willing, sir. Okay, thank you. Mga kaibigan, wala na tayong oras nga po. Samantala, ito na, 63 days na lang. Pasko na. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita ulit tayo bukas dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, PTV4 at IBC 13 Facebook page. Mike Abby Live sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po. Thank you, sir.